Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa, ang Utusan.tv, ang kauna-unahang internet television station sa buong mundo na nag-broadcast o sumasayang papawid sa loob ng inyong Facebook. At ito ay aking patutunayan sapagkat dyan sa status ng inyong Facebook, i-type lamang ninyo ang sundan po ninyo ako, mga ka-Pilipino, no? And I'm going to prove to you na ito ay nasa loob ng Facebook ang ating broadcast. Itinype ko ang www.utusan.tv at pagkatapos ipopost ko po ito at lilitaw ang Manny Calpito, nakalagay www.utusan.tv. I-click ko yon at lalabas ang screen ng Utusan.tv. Mga ka-Pilipino, tayo po ay kailangan i-off ko lamang yun para hindi magdoble ang aking boses. Hintayin ko na lilitaw aking mukha. Ayan, mga ka-Pilipino, makikita ninyo that I am proving to you guys, everybody all over the world, na tayo po ay nasa loob ng Facebook. Ayun si Calpito, nakikita ko. At ba't hindi ako magandang lalaki? Ha? Next time, can you, Direk, can you recommend a very good makeup artist just to make my my face a little bit not like Halloween? Just use a paper bag. Ano, makapili? Okay. Alis muna ako dito dahil mag-feedback ako, no? Pero, mga ka-Pilipino, ito si Calpito talaga, okay? Wala kasi akong may bayad to sa akin ko eh. Wala may bayad sa makeup artist, kaya... Bayad to sa akin ko eh. Wala may bayad sa makeup artist, kaya... Bayad to sa akin ko eh. Wala may bayad sa... Okay, where is coming from? Turn down you have it open. It's now open. Oh, I'm going to switch off. Okay. Yeah. You have Otusa TV on. Yeah, that's right. Okay. Leave the page. Otusa TV on. Yeah, I am on Otusa TV. Yan. Okay. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nagkakadoble-doble tuloy yung aking... Nako, talaga to si Calpito. Ikaw talaga makulit, Calpito eh. Ha? Okay, now, we are... Babalik ako rito. Okay. Mga ka-Pilipino, ito po ang aking sinasabi sa inyo. At marami nagsasabi sa akin, Calpito, ikaw ba ay kuwan? Ikaw ba ay pilay? Bakit lagi ka nakaupo? Yan, titindig nga ako. Yan, see? Ayun naman, di kung gusto nyo, sasayaw pa ako eh. Okay, mga ka-Pilipino, pinasasaya ko lamang kayo. Dahil kanina ay galing ako sa hula ho. Puro tawanan yon. Nagpaalam ako, pupunta ako sa serious page dito sa Utusan.tv. Pero hindi pa rin ako makapag-serious eh. Kaya, mga ka-Pilipino, baka sakali mag-serious ako kapag ang kakausapin ko ay si Sisa Loca. Pero pangalan pa lang, natatawa na ako eh. Mga ka-Pilipino, nais kong banggitin sa inyo na ang nanonood sa atin ngayon ay 63 countries. 63 bansa ang sumusubaybay sa akin. Hindi ko sinasabi lahat ng mga populasyon ng 63 countries ay nanonood. Hindi po, magkakras yung ating broadcast. Kundi, pinatutunayan lamang ng inyong lingkod na base, hindi ko po sinasabi na ako lang ang this is just a fabricated news na mula sa inyong lingkod, kundi ibinabase ko sa software na binabayaran namin para mag-monitor sa mga nanonood sa ating himpilan. At pati yung yung percentage ng male and female. Mas marami ang mga lalaki na nanonood sa atin, 64%.
ang babae na nanonood ay 36%. Kaya, ano kaya kung ako ay magbabae na lamang? Ang mga nanonood, mga kapalpino, ay nangunguna ang United States of America, pumapangalawa ang Philippines, pumapangatlo ang Australia, pumapang-apat ang Saudi Arabia, pumapang-lima ang Canada, pumapang-anim ang Japan, pang-pito United Arab Emirates, pumapang-walo ang United Kingdom. Doon tayo magbo-broadcast ngayon sa United Kingdom. Number 8 lamang kayo, kailangan pataasin niyo yung bilang ng mga nanonood diyan. Pang-siyam, Hong Kong, pang-sampu, Bahrain, pang-11, Qatar, pang-12, Kuwait, pang-13, Singapore, at pang-14, Italy. Mga kapilipino, kayo dadalhin ko ngayon sa United Kingdom na kung nasaan ay atin pong kakausapin ang isa sa admin nang hindi porket ako ay nasa abroad, mayaman na ako, hindi ako bangko, at hindi pa rin ako mayaman na si Calpito. Dugtong ko lang yon mga kapilipino. Ang admin na si Cisa Loca mula sa London, United Kingdom. Mga kapilipino, atin pong babatiin. Magandang gabi diyan sa London at magandang hapon dito sa Los Angeles. Cisa Loca, bumati ka sa ating mga taga-panood. Hello, Sir Manny. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa California at saka magandang araw at magandang gabi rin sa lahat ng mga kapwa Pilipino na nasa iba't ibang panig ng mundo. And sir, bago pa man magkalimutan, ay binabati ko na po lahat ng mga addict na members na aming page. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-a-addict. At saka, sir, ang galing nyo palang mag-Gangnam Style. Ano? Ang galing nyo pala, sir, sumayaw ng Gangnam. Napanood ko, sir. Kasi marami ang sasabi na, lagi ka nakaupo, Calpito, ikaw ba'y marunong sumayaw? Ano? Champion yata ako ng cha-cha. Cha-cha. Hindi na po, sir. Ang uso na po ngayon, Gangnam. Hindi. Kaya sinasabi ko cha-cha, hindi yung cha-cha sa Senado at Kongreso ng Pilipinas. Naku, si Calpito, ano-ano kasi naiisip eh. Okay. Babatiin mo na ba yung mga pangalan nila or mamaya mo na babatiin para hindi magtampo sa'yo? Ano sa palagay mo? Sir, may sapat na oras ba kayo para batiin ko ang mahigit 250,000 na members namin? Para tumigil ka ng pagbabati mamaya, ay itong hinihiling mo eh. I-introhan kita ng maganda, di ba? Say hello to her. Hello daw. Ang sabi ng admin naman ng Utusan.tv, si Carlos Antonio Jr. Yan. Baka friend mo siya. Ayan. Hindi po siguro, sir. Friend mo naman. Ikaw naman. Sabihin niyo siya, i-add ako, ano ba kayo? Naka-block din siya katulad ko eh. May mabait din siguro, sir, na friend tulad niyo. Gusto mo marinig yung aking halakhak para sa Halloween? Dahil yun ang hinihiling mo eh. Kayong dalawa, kayong tatlo ni admin Gabriela Silang at ni John. Gusto nyo marinig? Calpito, manahimik ka. Baka tamaan ka naman sa manghangin sa kapapupulutin. Bueno, nais kong ikaw aking kumustahin dyan sa London. Kumusta ang weather ngayon dyan? Sa ngayon po, sir, medyo malamig na kasi malapit na ang winter. Kaya yun po, medyo malamig na. Kaya good luck sa mga walang human blanket. Wow. Ikaw ay nagpaparinig yata. Hindi po, sir. Ang kanyang Facebook name ay Cisa Loca. Cisa Loca? I-anyo sa Facebook. Kawawa naman ako. May po yan, sir, kung bakit ganyan ang pangalan ko. Mamaya ako tatanungin yan kung bakit. At mga kapilipino, baka iniisip ninyo bakit kokonte pa yung aking mga friends ay umaabot lang yata how many. Dahil malimit po akong i-block
Ewan ko kung sino-sino ang mga naglalambing sa akin. Ang tawag ko dyan sa mga nagbablock sa akin, naglalambing sa akin. Kaya hindi ko sila sinisimangutan. Sa halip ay hinahalakhakan, hinahagikikan, at hagalpak ko sila ng halakhak. Kaya nakikita ninyo, punta nga ako dito sa Manny Calpito account. Ilan ba ang friend ko dito? 1,850. Samantalan yung mga iba, sabi nila, ay bakit loaded na sila, 5,000 na. Mga ka-Pilipino, kapag natapos ang 30 days ko, hindi ako makapag-add. Dahil meron na namang magbablock sa akin. Kaya gusto ko man kayong maidagdag, ay pasensya po kayo. Kaya kayo ang, kung mag-add kayo sa akin, mag-request, pwede ako mag-confirm. Pero hindi ako pwedeng mag-add. At tinitingnan ko, siguro mga nahihiya, yung mga gustong mag-add sa akin, huwag kayo mahihiya, i-confirm ko kayo lahat. Kaya pagpaumanin nyo ko, hindi ko kayo mai-add. Kaya katulad nitong si Cisa Loca, paano siya makakausap noon sa PM, hindi ko siya friend. Kaya sa apelitan na inad niya ako kahit na ayaw niya. Ayaw mo ba noon na Cisa Loca? Napilitan ka lang ano? Oo, sir, napilitan lang. Kaya pinapaabot ko sa lahat na mga nanonood ngayon. Ang inyong lingkod ay hindi makapag-add dahil nakablock ako. Lagi yan, isang taon na yan. Kapag natapos ang 30 days, i-block na naman ako, hindi ka makapag-add. Kaya yung aking mga friend dito, baka akala nyo ay ako ay hindi nag-a-add ng maraming kaibigan. Gustong-gusto ko. Pero yun, in-explain ko sa inyo, hindi ako makapag-add. Alam ni Cisa Loca yan na hindi ko siya makausap noon dahil hindi ko siya friend, dahil naka-block ako. So, mga ka-Pilipino, i-add po ninyo ako ay pwedeng mag-confirm, pero hindi ako pwedeng mag-add. Okay, ngayon ay magtungo tayo ulit. Ang dagdag mo kasi Calpito eh! Balik tayo sa United Kingdom. Na kung nasaan si Cisa Loca, na malapit ng maging malamig, taglamig. Ang tawag ko dyan sa... O ano nga palang Tagalog ng winter? Hindi pa hulahok ito, Juan. Cisa Loca. Okay. Totoo. Taglamig. Okay. Taglamig. Sige nga, Tagalogin nga natin lahat yung season. May pamangkin ako, ang pangalan Francisco Season, pero hindi yon pamangkin ko, kundi 4 season. Ang tinatanong ko, 4 season ay, ano yung 4 seasons, Cisa? Di ba sir, may winter? Okay, may winter, summer, taglamig, okay, spring, taglamig. At saka autumn? Okay, hindi, isa yung spring and autumn. Ay, ganun ba yun sir? Ay, hindi. Hindi ko alam. Tama. Hindi isa. Kasi Calpito talaga, nililito mo ang viewer eh. Okay, liwanagin natin. Pupunta muna tayo sa simple. Diba, winter, bago mag-winter ay fall. Ayan. Yun. Summer, fall, winter, and spring. Ayon. Ay, salamat. Pinalapakan ako. Okay. Tagalogin natin ngayon yun. Okay. Anong Tagalog ng summer? Cisa? Summer? Hindi ko sir alam. Tag-araw. Tag-init. Tag-araw, tag-init. Pwede. Ano ang Tagalog ng fall? Talaglag. Ang Tagalog ng winter. Taglamig, sir. Okay. Ang Tagalog ng spring. Tagsibol. Wow. Pero dito sa vocabulary ko, ang winter ay tagtunaw. Tagtunaw. Kasi Hindi, natutunaw. sir. Tag-yellow muna bago tagtunaw. Hindi. Winter, di ba tag-yellow yun? Winter is tag-yellow. Tapos,
tagtunaw ang spring. Tinutunaw na yung yelo. At anyway, napag-usapan natin. Ito ay, alam ninyo mga Kapilipino, lahat kasi mga na-interview ko ay pag nilulutas na problema, ating inaalam na problema, ngayon naman ay dahil sa pangalan na lamang, gusto kong masayahin itong ating topic ngayon. Kaya pinili ko yung loka, baka ako magkaloka-loka sir yan. Okay. Ngayon, bumunta tayo rito sa iyong pagtulong sa ating mga kapwa OFW. Paano ka nagkakalob ng tulong diyan sa United Kingdom? Wala po ako na particular na proyekto dito na ginagawang or nagbibigay tulong sa mga kapwa ko Pilipino. So, dito lang po ako nakakatulong sa aming page sa pamamagitan ng pagpo-post ng kanilang mga hinaing, yung mga nangangailangan ng mga advices. Pero other than that, outside Facebook po ay wala po talaga po akong mga projects pa na ginagawa to help OFWs. Ikaw ba'y taga Bulacan? Hindi po. Taga saan? Taga-lugar po ako ng mga maaanghang. Bicol. Bicol po, sir. Opo. Pero ang tatas mo mag-Tagalog. At any rate, yun po itinuro sa amin sa grade 1. ano ang Tagalog ng inspiration? Hindi, yung totoong Tagalog, hindi hulahok ha. Wala ako doon bigla. Inspiration. Inspiration, sir. Okay. Ginagamit ngayon inspiration. Kaya ako naitanong yan, dahil yan ay contribution ko sa ating wikang Pilipino. Pinagdugtong ko ang sigla at nandiwa, kaya naging sigliwa. At any rate, yan ay contribution ko sa ating wikang Pilipino. Sigliwa. Inspiration, ang ibig sabihin ay sigliwa. Ngayon, magtungo naman tayo dito sa ilang taon ka na riyan sa United Kingdom? Mahigit 3 taon na po ako, sir. Dumating po ako dito August 2009. Mm-hmm. Yung pagkakapunta ko po dito is out of nowhere lang. Dahil ganito po yun, sir. Mm-hmm. Natutulog po ako noon, tapos biglang tumunog ang telepono ko at may nag-text. Sabi nga ni Vice Ganda, may nag-text. Mm-hmm. So yun po, sir, may mensahe po akong natanggap. Ang sabi po doon ay, Sisa, pangarap mo bang makapunta ng Inglaterra? Abay, papeles mo'y ayusin na at aeroplano ay sumakay na. Mm-hmm. So yun po, sir. Nung sumikat ang araw, inayos ko mga papel ko at medyo natagalan nga po yung proseso. Pero dahil pinagsiksikan ko ang sarili ko sa bansang ito po, sir, nandito na ako, mahigit 3 taon na. Ganun ba kadali yun? Baka ganun gagawin din ng mga iba ron, na matutulog sila tapos mag-iintay ng text, then... Hindi po, sir, parang blessing lang talaga. Kasi noon ay wala naman po akong kaplano-plano. Tapos nag-iisip lang ako hanggang sa nakatulog. Tapos yun na po, dumating na po yung blessing. Mm-hmm. At saka kung Pero sir, Go ahead. Go ahead. Ang totoo po niyan, sir, talaga para sa mga kaalaman na rin ng mga kapwa ko Pilipino. Student po ako dito, sir, sa UK. And siguro naman po naririnig na ng karamihan yung status ng student dito. So, yun po, yung para sa mga kapwa ko Pilipino na nangangarap na makapunta rito, kung via student visa po, hindi po ganun kadali na rito ang buhay ng pagiging student. Medyo struggling talaga, pero surviving naman. Pero kung nag-iisip po talaga sila na pumunta rito via student visa, masasabi ko po pag-isipan nilang mabuti. May itatanong ako. Hindi nga po ganun talaga kadali dito ang buhay ng mga students. May itatanong ako, kung student, pwede ba kayo magtrabaho diyan? Hindi po, sir. Limited lang. Pag sa university ka po nag-aaral, 20 hours allowed per week ang trabaho. Then, pag sa college naman is 15. Pag sa private institutions po ay 0 work hours po. Nasaan ka dito sa tatlo? Sa po ako? Sa private institution po. Kaya medyo mahirap talaga. So, nasa 0 ka?
Opo. Oh. Definitely. Paano yun? Sa bagay, galing sa Pilipinas ba ang mga allowances mo or paano? Hindi sa ako nakikialam dahil gusto ko rin na malaman ng mundo na ganyan ang sitwasyon at kung ikaw ay zero na magtrabaho, paano ang iyong mga allowances? Kasi po sir, nung April lang nagbago kasi pabago-bago ang law dito sa UK. So nung April, nung nagbago ang law, doon naapektuhan kami masyado. So kasi po sir, before, allowed pa kami ng 10 hours minimum per week. But then nung nagbago nga po nung April, so 0 allowed na kami, 0 hours na. So before po nun, medyo may naipon naman, tapos may tinita po akong tumutulong, tapos yung may mababait po na mga Samaritan na tumutulong. Kaya yun po, nakaka-survive naman. Ilang taon pa? Siyempre, God's will. Ilang taon pa bago mag-graduate? By next year po, sir, tapos na po yung course na kinukuha ko. Anong course ang iyong kinukuha? Ano po, sir? Diploma in Leadership and in Health and Social Care. Sa Pilipinas, ano ang natapos mo nun? High school graduate lang ako, sir, sa Pilipinas. Tapos nag-aral ako ng caregiver course, kaya napadpa dito. So, kaya minsan alam mo bang, ako minsan kung aking titingnan ang ating bansang Pilipinas, nung ako'y nag-aaral, walang course na caregiving dahil mataas ang Pilipinas, number 2 sa Japan. Pero nitong 30 taon na sa Amerika ako, nakita ko mayroong course na caregiving. Wala naman yun noon, di ba? Meron ba yun noon? Nung nag-aral po ako, sir, ng caregiving course sa Manila, marami na pong schools ang nag-o-offer noon. So, hindi ko alam exactly kung kailan talaga nagsimula yung course na in-offer na caregiving. Yeah. Pero nung time ko po, marami na pong schools ang nagbibigay ng course na yan. Yeah. Kaya ko naitanong yun dahil noong aming panahon ay wala yan, caregiving. Talaga prepare ng gobyerno na paalisin tayo, ano? At anyway. Opo. Para palayasin tayo sa bansa natin. Isipin mo yun? Sa halip ng kaninang i-offer na course ay invention, how to become an inventor, how to become a scientist, how to become a physicist, how to become a technologist. Dapat yun ang ituro nila. Hindi how to become so and so. Di ba? Malapit na mag-graduate ka riyan. Bali, how many semesters na lang? Siguro 2 semesters. Nasa second term na po kami ngayon ng aming course. Ito ay pwede mong sagutin or not. Saan ka nag-aaral dyan sa UK? Sir, sorry, hindi ko pwedeng banggitin ng name. Okay. Approve. Kaya sinabi ko na you can answer or not. Ngayon, kumusta naman ang reaksyon ng mga Briton sa mga Pilipino na nariyan? Gusto ko malaman. I'm not asking a leading question na it goes to racism. No. Kundi, gusto ko lamang at least maramdaman ang inyong sitwasyon diyan. I am not questioning to lead into racism. No. Yun lang ang gusto kong malaman. Nakangiti ba sila? Whatever? Ganon? Opo, kasi po sir, sa experience ko, mababait po ang mga Briton. Yung maglalakad ka lang sa street, tapos may makakasalubong ka, babatiin ka nila, ngingitian ka nila, tatanungin ka nila, how are you, ganon. Tapos, yun naman po sa work placement ko, mababait po yung mga katrabaho ko. Tapos, ang usual po na reaction nila sa mga Pilipino, syempre magagaling po magtrabaho. Tapos ako po sa personal kong experience, ang lagi nilang sinasabi sa akin, kahit pa daw po sobrang toxic ng trabaho, lagi pa rin daw po akong nakangiti. So yun po yung kadalasan na na re-receive kong comments mula sa kanila. Paano naman sa workplace? Ano ang tinginan ng bawat isa
Briton o not Briton, non-Briton, ano ang tinginan? When it comes to promotion, hindi ba nagkakaroon ng mga hindi magandang resulta, something like that? Hindi naman po sir naiiwasan yung mga konting diskriminasyon. Pero kasi sir, pagdating sa discrimination dito, may batas po talagang pinatutupad. So, bihira po. Sa pagkakaalam ko, sa experience ko na rin, bihira ang mga diskriminasyong nangyayari sa mga katulad namin mga Pilipino or sa iba pa mang lahi. Kasi, yun nga po, may batas po talaga silang pinatutupad tungkol dito sa mga discrimination. Yung mayroon po silang batas na equality. So, lahat po dapat, hanggat maaari, pantay-pantay at walang diskriminasyong mangyayari or mangyari. Bakit iyon ang course na kinuha mo? Ano po, sir? Bakit yun ang course na kinuha mo? Kasi, sir, sa totoo lang talaga, parang ito yung oportunidad na dumating. So, kahit po hindi naman talaga ito yung dream ko na course na kuhanin, dream ko na course na makuha, since ito na po yung binigay na oportunidad, syempre, grab na lang at pagbutihan na lang. Kasi lahat naman ng opportunity na dumadating, i-blessing yun. So, pagbutihan mo na lang. Whether ayaw mo or hindi, pagbutihan mo na lang. Ikaw ba, halimbawa, ay mag-graduate? Gusto mo pang magbalik sa Pilipinas o dyan mo i-apply ang iyong napag-aralan? Siyempre naman sir, gusto kong bumalik ng Pilipinas. Pero ako kasi, kung uwi ako ng Pilipinas, nga po ako doon sir. Wala po akong career doon. Kaya hanggat kaya ko pa, hanggat malakas pa, dito po ko gusto or sa ibang bansa. Pero siguro pag tanda, pag hindi na kaya, ay uwi po ako siyempre ng Pilipinas. Tingnan ninyo, 66 countries na sumusubaybay sa atin. Pakinggan ninyo naging sagot, mga ka-Pilipino. Dahil sa wala naman tayong mapapasok ang trabaho doon. Yan ang sagot, mga ka-Pilipino. Mananatili sa ibayong dagat. So, ang tanging solusyon, gumising kayo, mga politicians. Huwag yung kung ano-anong mga pinag-uusapan niyo yan. Gumawa kayo ng maigting na batas na kung paano natin mapapaunlad ang industriya ng Pilipinas. Hindi yung kung ano-anong kabalbalan ang inyong pinag-uusapan dyan sa Kongreso. At kung ano-ano, ito ay panggisi wake-up call sa mga botante. Mga ka-Pilipino, nakita nyo na ang mga politicians na ibinoto ninyo. Mga ka-Pilipino, wala akong kinikilingan, wala akong pinapanigan. Pero yung mga taong mapagsamantala ay huwag na natin botohan. Sino itong mga mapagsamantala? Ilista ninyo, mga ka-Pilipino. Walang pangalang bibitawan ko, pero ilista ninyo kung sino itong mga mapagsamantala. Ang mapagsamantala ay yung sikat na artista. Mapagsamantala yan. Sinasamantala niya, pagiging sikat niya artista. Yung sikat na buksingero, sinasamantala niya ang kanyang pagiging sikat na buksingero. Ang anak ng presidente, mga ka-Pilipino, sinasamantala niya sapagkat siya ay anak ng presidente. Anak siya ng senador, anak siya ng gobernador, anak siya ng mayor, anak siya ni so-and-so, kamag-anak ni so-and-so. Yung mga hindi natin maintindihan, mga ka-Pilipino, ang kanilang vision sa ating bansang Pilipinas. Pag-isipan niyong lahat, yung inilista ninyo na sinabi ko, mga ka-Pilipino, tanungin ninyo sa inyong sarili kung sino ang mga taong mapagsamantala. Katulad ko, halimbawa, may mga announcer diyan, mga ka-Pilipino, kandidato ng kandidato sapagkat sinasamantala nila ang pagiging sikat nila. Yan ang tinuturing kong mapagsamantala. But here in the United States, in other countries, mga ka-Pilipino, bakit hindi kumakandidato si Tom Cruise? Bakit hindi kumakandidato yung mga sikat na mga announcer dito? Bakit hindi kumakandidato yung mga sikat na mga kung sino-sino dito sa Amerika? Sapagkat wala naman silang magagawa. Pero sa Pilipinas, mga ka-Pilipino, pinagsasamantalahan tayo ng mga popularidad nila. Isipin ninyo, anak ng senador, anak ng mayor,
Sasabihin niya, destiny raw, yung anak niya, kaya kakandidatong mayor. Mga ka-Pilipino, that is not a destiny. That is density. Napahulahok tuloy ako. Teka. Kaya walang nagagalit sa akin politiko dahil kasama kasi tawa eh. Ha? Balik tayo kay Sisa. Sisa, ikaw ba nagagalit sa akin? Hindi po, sir. Kaya may tanong ako. Sige. Kamusta naman po ang pagtakbo ng asawa niyo si Jinky? Kaya sinasabi ko, mga ka-Pilipino, no name names, ano? Hindi ako nagbabanggit ng mga pangalan. Pero, ito ay wake-up call sa mga taong mapagsamantala sa ating bansang Pilipinas. Mga ka-Pilipino, hindi ninyo dapat gamitin ang pagiging popular ninyo. Ang gamitin ninyo ay ang inyong wisdom, ang inyong intelligence para maging leader ng ating bansa. Mga ka-Pilipino, ang ating bansang Pilipinas mula sa number 2, 60 years ago, ngayon ay number 9. Mga ka-Pilipino, nasaan ang wisdom? Nasaan ang pangarap ng mga politikong sinasabi, ang galing ko? Mga ka-Pilipino, sana hahaba pa ang buhay ni Calpito para sa ganun ng aking advocacy ay dumating sa panahon na makita ko ang ating bansang Pilipinas, ang mga sinasabi ko na a very unique generation ng mga OFWs ay samantalahin ninyo na kasama kayo sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas, sapagkat kung hindi, ang pananatiling mahirap na bansa, isa ang ating bansang Pilipinas. Pero kung kayo, tayo na 8 milyong OFWs ay magkaroon ng vision na hindi kayang i-vision ng mga politikong mapagsamantala, ay uunlad tayo. Okay. Ito si Calpito talaga, maghulahok na lang tayo para tawanan na lang tayo ng tawanan. Balik ako kay Sisa. Alam mo, nagagalak ako doon sa inyong grupo. Imagine, tinitingnan ko, napakadami. Ilang lahat ang miyembro ninyo ngayon? Hindi ko po alam yung exact na number talaga, pero mahigit 250,000 na po. Mas alam ko, 257,000. Yun. Kahapon nung tinignan ko, 256,000 para sir. 257 na yun. Nakita ko. Tingnan ninyo yan. Yung 257,000 na miyembro ninyo, yan ay hindi mga bata. Hindi mga batang isip yan. Yan ay mga batang isip lang. mga Pilipino na nasa labas ng bansa at nagsisikap. Kaya sana yung 257,000 na miyembro ninyo ay alam na nila ang meaning ng mapagsamantalang kandidato. Ang mapagsamantalang kandidato hindi yung nakaw ng nakaw. Hindi. Yung mapagsamantalang kandidato ay yung pinagsasamantalahan niya yung pagiging popular niya. Yan. Yun ang sinasabing mapagsamantala. Sapagkat lahat sila ay mapagsamantala. Dahil merong senador dyan na natapos ang kanyang term na 3 taon, bababayan, kakandidato na mayor. Para lang, after the mayor, babalik siya sa senador. Mga ka-Pilipino, saan ka makakita ng bansang ganyan? Nakakapagsalita ako sapagkat nakabase ako sa Amerika at 30 taon na ako dito, nakita ko how this country umunlad sapagkat yan ang sinasabi ko na lagi, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Mga ka-Pilipino, ang bansang Pilipinas kaya hindi umuunlad dahil dyan sa utang na loob. Alam niyo kung bakit? Nagbigay ka ng piso kay Tirpulano Tamparurong. Alipin mo na siya dahil binigyan mo siya ng piso. Sasabihin kasi, ay wala kang utang na loob, binigyan kita ng piso. Tingnan ninyo, ang utang na loob, mga ka-Pilipino, ay humihila sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Huwag niyo sabihin sa akin na wala akong utang na loob. Mga ka-Pilipino, ang utang na loob ko ay ipinapasa ko.
Sapagkat kung babayaran ko yung utang na loob, alipin po ninyo ako. Tingnan ninyo ang logic, mga kapilipino. Kaya lagi doon sa dulo ng aking programa, lagi kong sinasabi, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Yan. Ako ay nagagalak dahil ikaw ay nagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral, si Saloka. Ikaw ang isa sa mawiwika ko na dapat nahuwaran ng mga estudyante sa Pilipinas na pinutol nila ang kanilang pangarap sa buhay at ambisyon. Ang sabi ko nga, it's better to have a vision rather to have nothing at all. Kaya, sumasaludo ako sa iyo. Sumasaludo ako sa iyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay, so, ang ating programang ito ay open lagi. So, ako ay mag-iwan sa iyo ng pagkain kaisipan para baunin mo sa iyong pag-aaral. At sana ang iyong pag-aalay ng iyong wisdom ay huwag mong kalilimutan ang ating bansang Pilipinas. Bahaginan mo ng iyong wisdom. Okay? Maraming salamat. At nasa sa iyo ang panghuling mga... go ahead. Pasensya na po. Ano lang po, pabati lang sa lahat ng mga members ng aming page. Maraming salamat sa kanilang patuloy na suporta. At saka, binabati ko po si Ate Jean kasi birthday na nga daw ngayon, nagpapabati. Saka si Jepoy, saka si lahat po ng mga members ng page na tumatambay din sa wall ko, mga nakikipagkulitan. Maraming salamat sa pagpapangiti rin nila sa akin. Kala po kasi nila sila yung pinapasaya ko, pero actually, sarili ko po ang pinapasaya ko dahil nakaka-homesick rin. At saka yung, roommate ko na si Laino, nakikinig po. Hello! Yun lang po. Maraming salamat, Sir Manny, for giving me the chance na maka-usap kayo at mailathala sa inyong programa. At saka, hello sa lahat ng admins ng hindi porket nasa abroad ako mayaman na hindi ako bangko. Hello kay Admin Nate at saka kay Admin Sol, and congrats sa kanila at saka kay Admin Marie dahil kapapanganak lang po nila halos magkasabay. Sa lahat ng admins and members, maraming salamat po, and sa inyo, Sir Manny, maraming salamat po. Mga Kapilipino, si Cesar Loca, isa sa admin ng hindi porket ako ay nasa abroad, bla bla bla, may karugtong yon, mahaba pa yon. Ang inyong lingkod, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.